tulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, May 14, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Senator Ronald Bato de la Rosa, kumpirmadong nakaalis na ng Senate compound ilang oras matapos ang barilan doon. The Senate is under attack, was under attack. Senate President Cayetano, iginiit na pag-atake ang nangyari sa Senado. Ilang NBI agents naniniwalang staged ito ayon kay NBI Director Melvin Matibag. Umano'y driver ng NBI, arestado kaugnay sa shooting incident sa Senado. Red alert status itinaas sa Luzon Power Grid. Ilang lugar makakaranas ng rotational brownout. Sa good news, hiker naputol ang kaliwang binti. Matagumpay na nakaakyat sa summit ng Mount Apo. At sa showbiz, Madonna, BTS at Shakira kabilang sa superstar headliners sa 2026 World Cup Final. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Kinumpirma ng liderato ng Senado na nakaalis na nga ng Senate compound si Senator Ronald Bato de la Rosa ilang oras lang matapos ang barilan sa loob ng kapulungan. Napataas naman ang boses ni Senate President Alan Peter Cayetano nang tanungin ng media kung totoo nga bang pag-atake ang nangyari sa loob ng Senado. Si Ace Cruz may balitang A to Z. He's no longer in the building. Kinumpirma ni Senate President Alan Cayetano na wala na sa loob ng Senate compound si Senador Ronald de la Rosa matapos ang isang gabing puno ng tensyon dahil sa posibleng umanong pag-aresto sa kanya. May pumutok! Nakaalis si de la Rosa ilang oras mula nang sumiklab ang shooting incident sa pagitan ng umano'y NBI agents at security personnel ng Senado Miyerkules ng gabi. Kasabay nito, binasa ni Cayetano ang text message ng asawa ni de la Rosa na nagpasalamat at humingi ng tawad sa Senate leadership dahil sa paglikas ng kanyang asawa. He told me habang tumatagal kasi siya dyan sa loob ay mas nadadamay pa kayo. Kung paano nakaalis si de la Rosa sa kabila ng protective custody ng Senado, Nagulat at natakot na lang kami for his safety nung narinig namin na sa labas na siya. Wala sa plano but knowing him, I am sure he took the opportunity nung nagkaguluhan at nagkaputukan na. una rito, ibinahagi na isang senador ang impormasyong umalis ng Senate building si De La Rosa alas 2:30 Huwebes ng madaling araw. Pero taliwas naman ang sinasabi ng isa sa mga abogado ni De La Rosa. I will give you based on my personal knowledge na nandyan pa siya. Nilinaw naman ng Senate President na hindi may tuturing na tumakas si De La Rosa dahil wala namang warrant of arrest at walang may tuturing na obstruction of justice sa pangyayari. Pinagtaasa naman ang boses ni Cayetano ang media nang tanungin siya kung may tuturing bang pag-atake ang nangyari sa Senado. Gayong batay sa investigasyon, ang unang nagpaputok ng warning shot ay ang Senate security. But I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? Una nang sinabi ng Direktor ng National Bureau of Investigation, Melvin Matibag, na batay sa kanilang mga tauhan ay tila stage umano ang shooting incident. That's the sentiment of our NBI agents kasi nandoon kami, of course, hindi na rin lang para sa seguridad ng GSIS, kundi yung amin na rin mandato na siguraduhin na isang tao na may mandato de aresto ay malaman namin kung saan pupunta.
Kinundina naman ng ilang senador ang shooting incident sa loob ng kapulungan. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, tila ginawang war zone ng Senado. Naging arena ng mga bala. That never happened before. Hindi siya dapat nangyari kagabi at hindi dapat mangyari ulit. Tingin naman ni Senador Sherwin Gatchalian, diretsahang pag-atake sa rule of law at demokrasya ang karahasan sa loob ng Senado. Ipinag-alala naman ni Senator Erwin Tulfo ang kapakanan ng mga kapwa niyang senador, mga tauhan ng Senado at media na nalagay sa alanganin ng kaligtasan. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Samantala, ngayong gabi lang din, sinabi ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na hiniling ni Senator De La Rosa na mapasailalim sa kustodiya ng Philippine National Police ang ahensya na siyang dati niyang pinamunuan. Ipinakiusap umano ito ni De La Rosa nang makaharap kagabi sina Interior Secretary John Vic Remulla at kasalukuyang PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. Samantala, arestado ang isang individual na driver umano ng National Bureau of Investigation kaugnay sa nangyaring barilan sa Senado nitong Martes ng gabi. Iginiit naman ng Malacanang na ang unang nagpaputok ng baril ay ang Senate Sergeant at Arms. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Nakatutok ang Philippine National Police sa investigasyon sa barilan sa loob ng Senado nitong Miyerkules ng gabi, May 13, sa gitna ng mga ugong na aarestuhin di umano si Senador Ronald Bato de la Rosa. Palaisipan kung paano nakapasok ang mga armadong individual sa kabila ng mahigpit na seguridad na umiiral sa Senate compound. Arestado ng Southern Police District ang isang nagngangalang Mel Oragon, 44 years old na di umano'y driver ng National Bureau of Investigation. Siya po ay nakuhanan sa kanyang possession yung mga tinatawag natin mga live ammunitions ng 5.56 o M16 at saka magazine. Ito po yung illegal possession ng ammunitions, yung 10591, alarms and scandal, grave threats, direct assault, saka tinitingnan po yung possible violation ng security regulations ng Senado. Ayon sa PNP, unang dinakip ng mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms ang suspect nang subukan nitong kunin ng isang tactical bag sa second floor ng Senado kung saan naganap ang putukan. Hinihinalang confidential agent ng NBI ang suspect. Miyerkules ng gabi, naglabas ng recorded video statement si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan iginiit niyang walang government agent na sangkot sa barilan at walang order para arestuhin si De La Rosa. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Ngayong Huwebes, sinabi ng Malacanang na ang unang nagpaputok ng baril ay ang Senate Sergeant at Arms laban sa isang NBI agent. Walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. Tinanong ng usaa ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang blue guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplasca. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Nilinaw ni NBI Director Melvin Matibag na ang inarestong suspect ay isang NBI volunteer o force multiplier. Ayon sa PNP, nagsagawa na ng Farapin test sa mga tauhan ng Senate Sergeant at Arms, Police Security and Protection Group at Philippine Marines na nasa Senado noong oras ng barilan. Makikita po natin kung kanino pong firearms yung magmamatch yung mga nasabi po na spent shells na nakuha po dyan. Nangangalap na ng ballistic evidence ang scene of the crime operatives habang nire-review na rin ng PNP ang CCTV footage ng barilan. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na paglapastangan sa Senado at sa karapatan ng isang akusado ang nangyaring tensyon at umano'y kaguluhan kaugnay ng tangkang pagdakip kay Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa warrant mula International Criminal Court. Ayon kay VP Sara, mariin niyang iginiit na walang jurisdiksyon ng International Court at Tribunal sa loob ng Pilipinas. Giit pa niya, dapat munang dumaan sa mga korte sa bansa bago ipatupad ang anumang international warrant.
Binanatan din ng bise ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabing ginagamit umano ang buong makinarya ng pamahalaan laban sa mga oposisyon sa halip na tutukan ang ekonomiya at reforma. The president should focus on economic recovery and reforms, not on politics. So what we are seeing now is the administration using all government resources to demolish political opposition or those individuals who do not follow or agree or support BBM. Binanatan ng progresibong grupong akbayan si Senate President Alan Peter Cayetano at ilang opisyal ng gobyerno dahil sa umano'y pagkukulang sa pagpapatupad ng batas matapos ang naging pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senado. Sa gitna yan ng mga tangkang ipatupad ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa mambabatas. Ayon kay Akbayan President Rafaela David, nasa pamunuan ng Senado ang pananagutan dahil sa pagbibigay ng protective custody kay de la Rosa. Anya pinrotektahan pa umano ng Senado ang isang akusado sa kasong may kaugnayan sa extrajudicial killings ng war on drugs. Binatikos din ng grupo si Interior Secretary John Vic Remulla matapos itong magtungo sa Senado na ayon sa akbayan ay hindi para ipaaresto si de la Rosa kundi para tiyakin ang kanyang seguridad. Giit naman ng akbayan, nagpakita umano ito ng kahinaan ng gobyerno sa pagpapatupad ng batas at pananagutan. Para sa amin, the blame rests squarely on the Senate leadership under Alan Peter Cayetano. This is a show of weakness by the government. Kailangan din tanungin natin yung DILG under the leadership of John Vic Remulla na pumunta pa doon saying that he is there not to arrest Bato de la Rosa but to protect him and secure his safety. Nakararanas ngayon ng rotating brownout ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas matapos magtaas ng red at yellow alert ang mga power grid ngayong Huwebes. Ayon sa Department of Energy, nakataas ang red alert sa Luzon grid mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Yellow alert naman mula alas 2 hanggang alas 10 ng gabi at muli alas 10 hanggang hating gabi. Sa Visayas naman, red alert mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Yellow alert pagsapit ng alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Ngayon po yan. Nangangahulugan ang red alert na mas mababa ang produksyon ng kuryente kaysa sa pangangailangan o demand ng consumers na maaaring magresulta sa rotating brownout. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, umaabot sa 15 power plants sa Luzon ang naka-forced outage simula nitong Mayo. Sa Visayas naman, 12 planta ang naka-forced outage. Bumagsak sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong Huwebes habang patuloy na pinangangambahan ng ang mga pamilihan ang lumalalang tensyon sa Middle East at isyung politikal sa Pilipinas. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan sa 61 pesos and 64 centavos kontra US dollar. 26 centavos ito na mas mahina kumpara sa mga nakaraang araw. Nalampasan nito ang dating record low na 61 and 57 na naitala nitong April 29 lang. Ayon sa mga trader, ikinakabahala ito ng mga investor dahil sa kaguluhan sa politika sa bansa at inaasahang mas magmamahal naman ang mga iniaangkat nating produkto tulad ng langis, pagkain at iba pang pangangailangan. Kinumpirma ng mga miyembro ng House Prosecution Panel na dadalo sila sa pagkukonvene ng Senate Impeachment Court sa May 18 para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, lahat ng 11 miyembro ng Prosecution Panel ay dadalo matapos sabihin ni Senate President Alan Peter Cayetano na may opsyon ng panel kung dadalo o hindi sa pagbubukas ng impeachment
Court. Patuloy na rin ang masinsinang paghahanda ng mga prosecutor matapos maipasa sa Senado ang Articles of Impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Akbayan Representative Chel Jokno, malaking hamon ng paghahanda dahil bawat article ay may kaugnay na mga testigo, dokumento at ebidensya. Binigyang diin rin ng mga prosecutor na hindi dapat maantala ang impeachment proceedings sa kabila ng mga kaguluhan sa Senado. Well, hindi dapat yan maging sagabal sa paglilitis ng impeachment case. Nandun na nadala na yung articles of impeachment din kagabi at it's incumbent upon the Senate to convene immediately and conduct the trial. Dapat mangyari agad yon. Umaasa tayo na hindi ito madidelay dahil umaasa rin tayo sa pamunuan ni Alan Peter na gagalangin nila ang ating saligang batas. Mga ka-A to Z, good news naman muna tayo. Ma-inspire sa hiker na ito sa Mount Apo. Pinatunayan kasi ni Mark Anthony De Lumen na hindi hadlang ang kanyang kapansanan para marating ang tuktok ng Mount Apo. Yan po ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Inakyat ni Mark Anthony ang bundok noong May 10 sa kabila ng kanyang putol na kaliwang binti. Hindi siya nagpatalo sa hamon at hirap, marating lang ang summit. Dagdag ni Mark, hilig niya talaga ang adventure at travel. Umani naman ang paghanga online ng kanyang tagumpay dahil pinatunayan niyang walang imposible sa taong may tapang, determinasyon at pangarap. Susunod, Senator De La Rosa, nasaan na nga ba? Mga abogado niya tikom ang bibig sa kinaroroonan ng senador. At Zorro ng One Piece babalik sa Maynila para sa fan meet. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Kumalma na ang sitwasyon sa paligid ng Senado ngayong Huwebes. Kasunod din ng balitang wala na doon si Senator Ronald Bato de la Rosa. Gayunpaman, nananatiling naka-heightened alert status ang mga kapulisan sa lugar. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almohano. Matapos ang kaguluhan Miyerkules ng gabi sa loob at labas ng Senado, kung saan nagpakawala pa nga ng mga putok ng baril at nagkagirian ang mga rallyista at kapulisan. Kalmado at tahimik na ang paligid ng Senado ngayong Huwebes. Kung nitong mga nakaraang araw, puno ang bahaging ito ng mga rallyista, ngayon passable na sa mga sasakyan ang bahaging ito o ang kalsadang ito sa tapat ng Senado at wala na ring mga supporter o kritiko ni Senator Bato de la Rosa na nagpoprotesta dito. Pero sa kabila ng mga yan, nananatili pa ring maigting ang seguridad ng mga kapulisan sa paligid ng Senado. May mga kapulisan pa ring naka-standby at nananatili sila sa heightened alert status as of 5 p.m. ngayong Huwebes, matapos nga ang putukan kagabi. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, nasa 400 pulis ang nakadeploy ngayon sa paligid ng Senado. Kapansin-pansin din ang pananatili ng mga sasakyan ng SWAT at sasakyan ng iba pang law enforcers. Habang ang Pasay City Disaster Risk Reduction and Management Office, inilagay na sa red alert status ang Pasay City. Ibig sabihin, nakahanda lahat ng security agencies para rumisponde at tiyakin ang seguridad ng publiko. Samantala, tikom naman ang bibig ng mga abogado ni De La Rosa tungkol sa kanyang kinaroroonan, lalo pat may report na pasado 2:30 nitong Huwebes ng madaling araw nakalabas na ng Senado si Bato. Kinumpirma rin naman ito ni Senate President Alan Peter Cayetano. Basta no comment kami dyan, ha? Oo. No comment nga, no comment. No comment, Sinabi rin nila na bagamat walang impormasyon kung may ikinakasapang kilos protesta ang mga taga-suporta ng senador. We heard that kami po bilang PDP, meron kaming mga plano for prayer vigils, but the date is not exact. Sa ngayon, wala pang impormasyon kung nasaan na nga ba si Bato. Para sa Balitang A to Z,
Naomi Almojano. Sa harap ng tila mas dumaraming mga katanungan kung bakit at papaanong nagkaroon ng putukan sa loob mismo ng mataas na kapulungan ng Kongreso nitong May 13, balikan natin ang bawat pangyayari sa tala mismo ng ating balitang A to Z Senate Beat reporter na si Ace Cruz. Bandang hapon ng May 13, habang nagpapatuloy ang sesyon, may impormasyon umano si Senador Ronald De La Rosa na arestuhin siya matapos ang sesyon kahit umapila ng dasal sa mga taga-suporta sa pamamagitan ng Facebook Live. Huwag po tayong papayag na another Pilipino ay dadalhin sa dahig. 5:58 ng gabi na mag-adjourn ng sesyon. 6:30 naman ng gabi na magsimula ng magsilabasan ang mga empleyado matapos nila makatanggap ng order mula sa Senate officials. Nakausap para media si Senate Secretary Mark Leandro Mendoza kung saan sinabi niyang maagang pinauwi ang mga empleyado dahil sa nagpapatuloy na kilos protesta noon sa labas ng compound. Dito na nagkaroon ng komosyon sa loob ng Senado matapos dumating ang mga Marines personnel na naka-full battle gear. 7:70 ng gabi nang makita ng media si De La Rosa na bumaba ng elevator. Sinubukan pa itong sundan ng ilan pero walang naabutan ang media ng bakas ng senador. At dahil sa presensya umano ng NBI, minabuting isara ng mga Senate security ang roll-up gate papasok ng Senate building. Napansin ng media ang tila may nagdidrill sa isang pinto na humaharang sa Senate at GSIS compound. Ano mismo yung nasa likod nito? Pa GSIS. Nabaling ang atensyon ng media ng may impormasyong may engkwentro sa second floor ng building. At dito na nasaksihan ang palitan ng putok ng umano'y NBI agents at Senate security. Matapos ang ilang saglit, dumating na si Interior Secretary John Vic Remulla matapos iutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtiyak sa kaligtasan ng mga senador kabilang si De La Rosa na mainit sa mata ng batas. Kalaunan, pinalabas ang mga tao sa Senado kabilang ang media, maliban kay Senate President Alan Cayetano, mga miyembro ng Majority Bloc at ilang opisyal. I think we were complete sa majority. Pasado alas 9 na nang lumabas sina Cayetano at ilang senador, kasama si Remulla kung saan tiniyak na ligtas ang lahat ng mga naiwang senador, kabilang si De La Rosa na nagpapahinga na umano sa kanyang kwarto. Para pabulaanan ng mga usap-usapang tumakas sa si De La Rosa, ipinakita ni Attorney Israelito Torion sa kanyang post ang larawan nila ni De La Rosa bago maghating gabi. At nitong umaga, umugong impormasyon mula sa isang senador na tumanggi ng pangalanan sa media na alas 2:30 ng umaga ay umalis ng Senate building si De La Rosa. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Naniniwala si Senate President Alan Peter Cayetano na may mga kumikilos umano sa minority bloc para hikayatin ng ilang senador na talikuran ng kanyang kampo ilang araw matapos ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Ayon kay Cayetano, inaasahan na niya ang mga ganitong hakbang matapos mapatalsik si dating Senate President Vicente Tito Soto III noong Lunes. Pero para kay Cayetano, prioridad niya umano ngayon ang pagkakaisa ng mataas na kapulungan matapos ang magkakasunod na insidente sa loob ng kapulungan kabilang ang umano'y pagpigil ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation kay Senator Bato de la Rosa. Nagbabala ang Department of Information and Communications Technology na hindi palalampasin ang mga individual na nagkakalat ng fake news online kaugnay ng kaguluhang nangyari sa Senado noong Miyerkules. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, mahigpit ng minomonitor ng ahensya kasama ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang mga post sa social media at iba-ibang digital platforms na maaaring magpalala pa ng tensyon o mag-udyok ng karahasan. Binigyang diin ng ahensya na hindi kukonsintihin ng pamahalaan ang mga edited na video, mapanlinlang na post at mga video na hindi beripikado ang impormasyon na nagdudulot ng takot at kalituhan sa publiko. Hinikayat naman ng ahensya ang mga netizen na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon online at tiyakin na galing sa lehitimo at opisyal na sources ito. Sino mang mapapatunayang nag-ambag o nag-udyok sa pagpapakalat ng maling impormasyon online at karahasan ay hindi palalagpasin ng CICC at sisiguraduhin
na mapapatawan ng karampatang parusa. Ang ganitong uri ng aktibidad sa ating cyberspace ay hindi kailanman kukonsintihin ng DICT at CICC dahil prioridad natin ang kaligtasan at kapakanan ng ating mga kababayan. Nasawi ang isang 15 anyos na binatilyo matapos sumiklab ang sunog sa isang residential area sa East Riverside, Barangay Paltok sa Quezon City umaga ng Huwebes. Ayon sa Bureau of Fire Protection Quezon City, itinaas sa ika-4 na alarma ang sunog dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy. Patuloy pa namang iniimbestigahan ang nagsanhi ng sunog. Samantala, patay ang 3 babaeng mag-iina matapos naman masunog ang kanilang bahay sa Barangay Tangos South sa Navotas City madaling araw ng Huwebes. Kabilang sa mga nasawi ang 40 anyos na ina, 20 anyos na anak na 9 na buwang buntis at isa pang 9 anyos na bata na pawang natutulog nang mangyari ang sunog. Patuloy ang investigasyon sa pinagmulan ng apoy. Nagbabala ang Pangulo ng China na si Xi Jinping kay US President Donald Trump na posibleng mauwi sa matinding tensyon o digmaan ang hindi maayos na paghawak sa isyu ng Taiwan. Ginawa ni Xi ang pahayag sa closed-door meeting ng dalawang lider sa Beijing sa gitna yan ng kanilang high-stakes summit. Ayon sa China, binigyang diin ni Xi na ang Taiwan ang pinakamahalagang issue sa relasyon ng China at Amerika at anumang pagkakamali ay maaaring magtulak sa dalawang bansa sa direktang banggaan. Sa kabila nito, sinabi rin ni Xi na may balanse at positibong outcome ang naging trade talks ng US at China sa South Korea. Inaanyayahan naman ni Trump si Xi sa isang pagbisita sa White House sa Setyembre. Ready na bang tumili muli ang marami? Muling bibisita sa Pilipinas ang Japanese hunk actor na si Ma Ken-yu para sa isang fan meet sa Agosto. Ayon sa CNCA, mangyayari ang Piece of You Ma Ken-yu fan meet sa The Theater at Soler sa August 26. Hindi pa naman inilalabas ang mga detalye ukol sa ticket selling. Nakilala si Ma Ken-yu sa pagganap bilang si Roro Noa Zoro sa live-action adaptation ng One Piece ng Netflix. Nagkaroon na rin siya ng fan meet sa Maynila taong 2023 sa Mall of Asia Arena. Bukod sa One Piece, kilala rin siya sa mga pelikulang Rurouni Kenshin, The Final, Full Metal Alchemist, The Revenge of Scar, at Knights of the Zodiac. Sa aming pagbabalik sa showbiz, Madonna, BTS at Shakira kabilang sa superstar headliners sa 2026 World Cup Final. Huwag bibitiw, tutok lang sa Balitang A to Z. Isang historic moment ang magaganap na performance para sa 2026 FIFA World Cup Final. Matapos kumpirmahing magkakaroon ito ng kauna-unahang halftime show at pangungunahan ito ni Madonna, Shakira at ng BTS. Inanunsyo ito sa social media ng Global Citizen kasama si Chris Martin at ang mga pamosong karakter mula Sesame Street at The Muppets. Gaganapin ang finale ng World Cup sa July 19 sa MetLife Stadium, New Jersey, USA at inaasahang tatagal ng solid na 11 minuto ang halftime performance. Pangalawang beses na rin magkakaroon ng opisyal na World Cup song si Shakira matapos sumikat ang Waka Waka noong 2010. Maalinsangan, naliligo sa pawis, mainit. Paano nga ba mabibit ang tag-init? Aba may solusyon yata si Granny.
ayun lang. Kung kayo po may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Huwebes ay mula sa dating Pangulo ng USA na si Thomas Jefferson. Ang sabi niya, ang tungkulin ng pamahalaan ay maglingkod at hindi ang maghari. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.